Hello, praise. Ayan, okay na tayo. Sige, once again, good afternoon and welcome sa ating Bible study. So, nakakatuwa, marami tayong nakikita ngayon. No? Alright. So, um, okay, let's start. Okay, so ngayon po magpapatuloy tayo. And again, sa Matthew chapter 1 verse 11. And kung mapapansin niyo po doon, kay Jeconiah na po siya diretso, no? Jeconiah. Pero kanina nag-usap-usap kami, and I think nasabi ko na rin to kahapon, na merong tatlong kings, no, na hindi na sinali ni Matthew. So, sabi doon, ayon sa commentary, para ano lang daw yun, mabilis daw maintindihan, mabilis ma-memorize, tsaka para din structured kasi 14, 14, 14 yung present ni Matthew, kung mababasa niyo po, no? And meron din kasing parang, lahat naman may significant na parang mga nangyari sa buhay ng tatlo. Tol? Di, tol, tanungin ko lang, Sige. yung tatlong magkakapatid ba yun? Na Oo, anak ni... anak ni Isang, Josiah. isang henerasyon yun. Isang henerasyon niya, no? Kasi dito, generations eh. So okay lang pala. Tama, tama, tama. Hindi siya kasali talaga. Kasi genealogy generation. Oo nga, okay. Thank you, Tol, sa pag-correct. Alright. Kasi si Jeconiah, anak siya ni Jehoiakim, na isa sa mga anak ni Josiah. Actually, apat yung anak ni Josiah, si Johanan. Hindi siya nakasali. Pero nung nireview ko yung Jeremiah, Tol, nakita ko yung pangalan ni Johanan. Parang meron siyang ginawa na, ginamit siya ng Panginoon to save Israel. Parang gano'n, hindi ko lang nabasa pa pero nakita ko. So maybe meron ding si Johanan. Makikita natin yun soon. And then kanina nag-usap din po kami ni Kuya sa Luke, sa Gospel book ni Luke. Meron din pong genealogy. And tiningnan ko kanina, iba po yung names, no? Doon pala is kay Luke ang sinulat niya, linya ni Mary. Ito naman kay Matthew, kay Mateo, linya ni Joseph. So, pagkatapos po natin dito sa pangalan na to, hindi muna tayo magpo-proceed sa next verses ng Matthew, no? Ng chapter 1. Jump tayo sa Luke 3 and pag-usapan din natin yung genealogy din kay Mary naman. So, ngayon, more on names and more on history. Babalik tayo sa Old Testament. Okay. So, bago po tayo magsimula, again, tayo po ay manalangin muna. And, sige, let me open our Bible study. Let us pray. Panginoon, maraming salamat dahil ikaw ang nagbibigay ng kaalaman. Karunungan ay nanggagaling sa iyo lamang, Panginoon. Maraming salamat dahil binigyan mo kami ng kaloob na ang iyong karunungan ay pumasok sa aming mga puso at ito'y nagiging kaaya-aya sa aming kaluluwa. At maraming salamat sa pagbigay ng mabubuting pagpapasya na siyang magbabantay sa amin. At maraming salamat sa pag-unawa na iyong pinagkakaloob din na mag-iingat sa bawat isa sa amin. Maraming salamat sa pagligtas sa amin sa daan ng kasamaan, sa mga taong nagsasalita ng masasamang bagay. At maraming salamat sa pagliligtas na hindi na kami lumakad sa landas ng mga nagpapabaya ng katuwiran at hindi na kami lalakad sa daan ng kadiliman. Tunay nga, Panginoon, na ikaw nagligtas sa amin sa landas ng kasamaan at kami hindi na po kami po'y mamamalagi na at kami po'y mananatili na dahil ikaw ang nagbigay ng katuwiran sa bawat isa at ikaw ang nagpawalang sala sa amin. At kami mananatili sa iyong lupain, sa iyong kaharian at kailanman na hindi na kami bubunutin. Maraming salamat sa iyong habag at iyong awa at karunungang ipagkakaloob mo. Ngayon sa pag-aaral ng salita mo, Panginoon. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, again, sinabi ko po na basahin natin yung Jeremiah, no? And kasi po, habang nag-aaral po ako, sa Jeremiah yung napaka-detalyado talaga no, sa paghahari nung apat, actually. Wag na natin isali si Jehoahaz pala. Yung tatlo po. Si Joachim,
Jehoiachin, tsaka si Zedekiah. Okay? So, maganda rin po na mabasa natin yon kasi nandun din po yung promise. So, makikita din natin yung kabuuan, bakit pinahintulutan ng Panginoon na mabihag ang Israel ng mga Babylonia. So, kaya po, magpo-focus tayo sa Jeremiah. Pero before that, basahin muna natin yung kabuuan na nangyari. Kasi sa Second Kings, sinamarize niya, binigyan niya tayo ng idea, no? So, sa anong mangyayari doon sa tatlong or sa apat na nabanggit na hari ng mga anak ni Josias, no? Okay, so let me share to you the verse. Open your Bible po sa chapter 23 ng Second Kings. Balik muna tayo sa Second Kings chapter 23. Magsisimula tayo sa verse tapos na tayo kay kay Jehoahaz. So verse 34 po tayo magsisimula. 23 verse 34. Okay. Share ko lang po. Alright. So, basahin lang natin quickly, no? 34 hanggang 37. So, sino ba pwede? Jamie, pwede pakibasa. 2 Kings chapter 23 verse 34. At ginawa ni Faraon Neco si Eliakim na anak ni Josias bilang haring kapalit ni Josias na kanyang ama at pinalitan ang kanyang pangalan ng Jehoiakim. Ngunit kanyang dinala si Jehoahaz at siya'y dumating sa Ehipto at namatay doon. Ibinigay ni Jehoiakim ang pilak at ang ginto kay Faraon, ngunit kanyang pinapagbuwis ang lupain upang ibigay ang salapi ayon sa utos ni Faraon. Kanyang siningilan ang ng pilak at ginto ang taong bayan ng lupain, sa bawat isa ayon sa kanyang paghahalaga upang ibigay kay Faraon Neco. Si Jehoiakim ay 25 taon na magsimulang maghari at siya'y naghari sa loob ng 11 taon sa Jerusalem. Ang pangalan ng kanyang ina ay Zebida na anak ni Pedaya na taga-Ruma. Siya'y gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon ayon sa lahat ng ginawa ng kanyang mga ninuno. Ng kanyang kapanahunan, dumating si Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia at si Jehoiakim ay naging kanyang alipin sa loob ng 3 taon. Pagkatapos ay bumalik siya at naghimagsik laban sa kanya. Ang Panginoon ay nagsugo laban sa kanya ng mga pulutong ng mga Kaldeo, mga pulutong ng mga taga-Syria, ng mga Moabita at ng mga anak ni Ammon, at sinugo sila laban sa Juda upang lipunin ito. Ayon sa salita ng Panginoon na kanyang sinabi sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod na mga propeta. Tunay na ito ay dumating sa Juda ayon sa utos ng Panginoon upang alisin sila sa kaniyang paningin dahil sa mga kasalanan ni Manases ayon sa lahat niyang ginawa. Tunay na ito at gayon dahil sa walang salang dugo na kanyang pinadana sapagkat kanyang pinuno ang Jerusalem ng walang salang dugo at ang Panginoon ay ayaw magpatawad. Ang iba pa sa mga gawa ni Jehoiakim at ang lahat niyang ginawa, di ba nakasulat ang mga iyon sa aklat ng mga kasaysayan ng mga hari ng Juda? Di ba? Alright, thank you. Okay, so ito po yung parang overview natin for King Jehoiakim. So kung matatandaan nyo, si Jehoahaz is yung bunso na anak ni Josiah, no? Ang pangalan niya is Shallum. Kanina nag-aaral ako ang Shalom. Ano ibig sabihin ng Shalom, tol? Peace. Peace. No, yung Shalom naman yung kabaliktaran pala, tol, ibig sabihin. Shalom is kabaliktaran ng peace, no?
Alright. So, yun yung pangalan ni Jehoahaz. So, 3 months lang siya naghari, di ba? And then, siya po'y namatay doon sa Egypt kasi inano nga siya, no, binihag ni King Necho. At nabasa din natin kahapon na yun ay propesiya na talaga ng Panginoon na siya mamamatay kung saan man siya dadalhin. Ngayon naman, pinalit po si Jehoiakim bilang hari, no? And kung mapapansin po natin dito sa ating binasa, balikan natin yung 35, no? Verse 35. Teka lang po, 35. So, parang naging ano po siya eh. Ewan ko, hindi ko alam yung tawag po sa Tagalog. Pero si King Jehoiakim naging vassal ba or vassal? Vassal ng hari ng Egypt. Ano ba yan sa Tagalog, tol? Basal. Parang puppet king, parang ganon. Oo, parang ganun. Basal. Yung parang tinalaga siyang hari, pero ano, nakasubmit siya sa hari ng Ehipto, kumbaga. So, ang ginagawa niya lang, kaya makita niyo sa verse 35, yan, tigakuha lang talaga siya ng tax. No? Yung nangongolekta lang talaga ng ano din. So, pagkatapos po no, nabasa natin sa chapter 24, ano na, no? Parang dumating na dito yung Babylonia, si Nebuchadnezzar. So, naging alipin siya sa loob ng 3 taon. Now, bakit meron pong limit? Bakit hanggang 3 taon lang? Kasi po, nagrebelte po si Jehoiakim laban kay Nebuchadnezzar. At yun po ang ating mababasa sa Jeremiah. Bakit? Bakit siya nagrebelde? At bakit nagalit ang Panginoon? Kasi sa verse 2, titingnan niyo po yung verse 2. Ang Panginoon nagsugo laban sa kanya. Bakit ganun ang reaksyon, no? Bakit si Jehoiakim nagrebelde sa Babylonia pero ang Panginoon nagalit at yun pinadala tong mga pulutong na mga itong nabanggit na, no? So makikita natin po yun lahat kung babasahin po natin ang Jeremiah, Book of Jeremiah. So bago po tayo pumunta sa Jeremiah, kasi mababanggit rin si Jehoiachin na anak po ni Jehoiakim. So nararapat lang po na basahin din muna natin yung verse 6 hanggang verse 9. Okay? Para lang makita natin overview. Basa lang po muna tayo this time, no? Bago tayo pumunta sa Jeremiah. So, Ate Jamie, pakibasa ulit sa verse 6. Patuloy tayo. Verse 6. Kaya natulog si Jehoiakim na kasama ng kanyang mga ninuno, at si Jehoiakim na kanyang anak ay nagharing kapalit niya. Ang hari ng Ehipto ay hindi na bumalik pa mula sa kanyang lupain, sapagkat sinakop ng hari ng Babylonia ang lahat ng pag-aari ng hari ng Ehipto mula sa batis ng Ehipto hanggang sa ilog Euphrates. Si Jehoiakim ay 18 taon nang siya'y magsimulang maghari, at siya'y naghari sa Jerusalem sa loob ng 3 buwan. Ang pangalan ng kanyang ina ay Nehusta, na anak na babae ni Elnatan na taga Jerusalem. Siya'y gumawa ng kasamaan sa paningin ng Panginoon, gaya ng lahat ng ginawa ng kanyang ama. Nang panahong iyon, ang mga lingkod ni Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia ay nagsiahon sa Jerusalem at ang lungsod ay kinubkob. Si Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia ay dumating sa lungsod habang kinukubkob ito ng kanyang mga lingkod. Nilabas ni Jehoiakim na hari sa Juda ang hari ng Babylonia, siya, ang kanyang ina, mga lingkod, ang mga prinsipe at ang mga pinuno ng kanyang palasyo. Kinuha siya ng hari ng Babylonia bilang bihag sa 8 taon ng kanyang paghahari. Tinangay ang lahat ng kayamanan sa bahay ng Panginoon at ang mga kayamanan sa bahay ng hari, at pinagputol-putol ang lahat ng sisidlang ginto na ginawa ni Haring Solomon sa templo ng Panginoon, gaya ng sinabi ng una ng Panginoon. Kanyang tinangay ang buong Jerusalem, ang lahat ng pinuno, mga magigiting na mandirigma, 10,000 bihag at ang lahat ng manggagawa at mga panday. Walang nalabi maliban sa mga pinakadukha sa mayayaman ng lupain.
Dinala siya ni Jehoiakim sa Babylonia, ang ina ng hari at ang mga asawa ng hari, at ang kanyang mga pinuno at ang pangunahing lalaki sa lupain ay dinala niyang bihag mula sa Jerusalem patungo sa Babylonia. Dinalang bihag sa Babylonia ng hari ng Babylonia ang lahat ng mandirigma na may bilang na 7,000 at ang mga manggagawa at ang mga panday ay 1,000. Lahat sila ay malakas at angkop sa pakikidigma. Okay. So yun po, no, pagkatapos ni Jehoiakim, pumalit na po yung anak niya si Jeconiah or Jehoiachin. And then 3 months lang po siya naghari, no? And then sila po ay binihag na po ni Nebuchadnezzar at dinala po sa Babylonia. And kung mababasa po natin kanina, kung matatandaan nyo, 'di ba, nakuha na po yung verse 13, no? Tingnan po natin yung verse 13. 'Di ba sabi po dito, tinangay ang lahat ng kayamanan sa bahay ng Panginoon at ang mga kayamanan sa bahay ng hari. So lahat, no, tinangay na. At pagkatapos po niyan sa verse 14 naman, ayun yung lahat ng pinuno, mga anak, mga ganito ganyan. Well, bakit ko po ito sinasabi? Gusto ko lang po ipakita sa inyo na ito ay prophesied na po, no, sa chapter 20, verses 16 to 18, nung paghahari pa lang ni Hezekiah. So sabi po dito ng Panginoon, ang mga araw ay dumarating ng lahat ng nasa iyong bahay at ang inimbak ng iyong mga ninuno hanggang sa araw na ito ay tatangayin na patungo sa Babylonia. So dito natin makita na tunay nga nangyari at tunay nga yung salita ng Panginoon, no? So dito natin makita na totoo ang Diyos even in his pronouncement of judgment, no, and punishment. So yun lang po yung gusto ko po sanang i-highlight dito sa part na ito, na yung nangyayari ngayon sa paghahari ng mga anak ni Josias is inano na po yun, sinabi na po yun dun pa lang sa paghahari po ni King Hezekias. Okay? So, ngayon, para po mas maintindihan natin yung nangyari, tutungo na po tayo sa Jeremiah, Book of Jeremiah. Okay? So, punta tayo sa chapter 22. Ganda ng Jeremiah, maganda. Lahat naman, no? Mamis lang talaga tayo. Alright, chapter 22. Magsisimula tayo sa verse 1. Okay, so ito po ay salita ng Panginoon kay Jeremiah at ipinahayag niya, no, sa mga taga Jerusalem or mga Israelita. So basahin muna natin, magsisimula tayo sa verses, muna tayo siguro 1 to 1 to 3 muna. 1 to 3. Sige, Ate Jamie. Jeremiah chapter 20. Ganito ang sabi ng Panginoon, bumaba ka sa bahay ng hari ng Juda at sabihin mo doon ang salitang ito. At iyong sabihin, pakinggan mo ang salita ng Panginoon, o hari ng Juda, na nakaluklok sa trono ni David, ikaw at ang iyong mga lingkod at ang iyong mga mamamayan na pumapasok sa mga pintuang ito. Ganito ang sabi ng Panginoon, gumawa kayo ng may katarungan at katwiran at iligtas ninyo ang ninakawan mula sa kamay ng mapang-api. At huwag ninyong gawan ng masama o karahasan ang mga dayuhan, ang mga ulila at ang mga balo, o magpadanak man ng walang salang dugo sa dakong ito. Okay. So this is the message of the Lord, no, para po sa mga hari. And itong verse 3 will summarize kung ano ba talaga ang tungkulin po ng isang hari. Kung ano ang dapat na ginagawa po ng hari. So kung mapapansin niyo po dahil, sabi niya, gumawa kayo ng may katarungan at katuwiran. So sa English po, katarungan is justice. Katuwiran is righteousness. Now, yung justice po ay galing po sa Greek word na mishpat. Ang ibig sabihin po nito is paggawa ng mga tamang desisyon na naayon po sa kautusan ng Panginoon, no? Or yung kautusan mismo, yung law, yun po yung justice, no? Kumbaga to siya, bounded sa kung ano po ang kautusan ng Panginoon. And righteousness is galing po sa Greek
Greek word na ano yun, chepa. Hindi ko po mabasa. But anyway, ang ibig sabihin, paggawa po ng tama na naayon po sa moralidad na standard na nagagaling po sa Panginoon. So sa kabuuan, yun po ang tuntunin na dapat pong ginagawa ng isang hari. Now, sabi po diyan, iligtas ninyo, no? Iligtas ninyo ang mga ninakawan, mga naapi, mga dayuhan, mga naulila, mga balo. Okay? So, dito natin makita na yun nga, no, pagpapakita ng isang responsibilidad ng isang hari is upang iligtas yung mga nangangailangan at hindi kumbaga i-take advantage tong mga taong ito. Okay? So, yan po yung sinabi ng instruction ng Panginoon. And then, okay, baka may madagdag po kayo sa dito muna sa verses 1 to 3. Katol. Bali, madagdag ko lang malinaw talaga yung utos, no? Malinaw yung utos ng Panginoon at nakikita ng isang tao o isang hari ay hindi tagasunod base sa kanyang pamamalakad din. So, hindi lalong inihahayag sa atin yung James chapter 2 dito. Kumbaga, it is evidence sa work talaga. And if that work is towards justice, na sabi mo nga kanina, ayon. Kumbaga, there's no other absolute, no? Only the word of God. So His will also is absolute. So kung hindi ayon o ayon sa kanya, doon na yung good and evil. Okay? So may dalawa lang talaga, hindi ka sumusunod sa Diyos at yung sumusunod ka sa kanya. So kahit anong ganda ng mga salita o ng mga ginagawa, kung hindi ito naaayon sa Panginoon, ito ay hindi makatarungan at hindi ano ba yung justice ano? Ano ba yan? Ano yun? Makatwiran. Makatarungan, justice, makatwiran, righteousness. So paalala po sa bawat isa, no, meron lang talaga pong isang standard, no? Kasi minsan talaga sa mundo, nililin lang kasi din talaga tayo na kumbaga finifeed ng mundo, mabait ka, no? Or ano maganda yung ginagawa mo. Pero lagi po nating tandaan po, no, na wala po talagang iisa lang ang matuwid, no? Iisa lang ang makatarungan at yun ang Panginoon. At tayo ay binigyan niya tayo ng karunungan na lakaran, no? Yung matuwid at yung makatwiran na tamang daan, kumbaga. So, kaya ganyan po talaga kaimportante na tayo po ay mag-aral at mag-submit sa word ni God, no? Kasi din lang po talaga din natin maunawaan yung tunay na katarungan at katuwiran na nanggagaling sa Diyos at ayon sa Diyos. Okay? But anyway, tingnan niyo po, yun po yung sinabi ng Panginoon. Kumbaga, di ba, nangyayari na yung kinukubkub na sila ng kalaban, and then ito, ni-remind ng Panginoon itong mga hari. Now, tingnan po natin yung condition na ibinigay. So, basahin natin yung verses 4 hanggang 6. Ito, verses 4 hanggang 6. Maganda po to. Sapagkat kung tunay na inyong susundin ang salitang ito, kung gayo'y papasok sa mga pintuan ng bahay na ito ang mga hari na nakaupo sa trono ni David, na nakasakay sa mga karwahe at mga kabayo, sila at ang kanyang mga lingkod at ang kanilang taong bayan. Ngunit, kung hindi ninyo susundin ang mga salitang ito, ako'y sumusumpa sa aking sarili, sabi ng Panginoon, na ang bahay na ito ay mawawasak. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon tungkol sa sambahayan ng hari ng Juda. Ikaw ay gaya ng Gilead sa akin, gaya ng tuktok ng Lebanon,
tiyak na gagawin kitang isang disyerto, gaya ng mga lungsod na hindi tinatahanan. Ako'y maghahanda ng mga mamumuksa laban sa iyo, bawat isa ay may kanya-kanyang mga sandata at kanilang puputulin ang iyong mga piling sedro at ihahagis sa apoy. Okay, mga kapatid, makinig po tayo dito sa verses 4 to 7. Tingnan po natin yung verse 4. Okay, please listen carefully. No? Sabi po sa verse 4, sapagkat kung tunay na inyong susundin, kumbaga nagbibigay po ng condition ng Panginoon, di ba? Di ba? Kung susundin ang salitang ito, ano yung magiging parang reward? Sabihin natin reward. Kung gayo'y papasok sa mga pintuan ng bahay na ito ang mga hari na nakaupo sa trono ni David, na nakasakay sa mga karwahe at mga kabayo, sila at ang kanyang mga lingkod at ang kanilang taong bayan. Ano pong pinapakita dito? Ibig sabihin parang kung isi-simplify natin po, no? Kung susundin niyo ako, mananatili ang kaharian, no? Mananatili yung paghahari ni David at kumbaga sasagana talaga sila. Tama? Yan po yung sa verse 4. Pero yung kabaligtaran niyan, verse 5, no? Ngunit kung hindi, ano mangyayari? Ako'y sumusumpa sa aking sarili, sabi ng Panginoon, na ang bahay na ito ay mawawasak. Okay? At dinescribe pa niya yon, no? Binigyan niya pa ng detalye, verses 6 to 7. Sabi niya, no? Ikaw ay gaya ng Gilead sa akin, gaya ng tuktok ng Lebanon. Tiyak na gagawin kitang isang disyerto. Mamaya didiscuss natin yan. Gaya ng mga lungsod na hindi tinatahanan kapag daw hindi sila sumunod, no? In verse 7, ako'y maghahanda ng mamumuksa laban sa iyo, bawat isa ay may kanya-kanyang mga sandata, at kanilang puputulin ang iyong mga piling sedro at ihagi sa apoy. So yun po yung parang condition. If you obey, ito mangyayari. Kung hindi, ito ang mangyayari. Now, balikan po natin yung verse 4. Now, here's my observation po, no? Alam naman po natin kung ano po yung nangyari sa kanila. 'Di ba? Ang nangyari po ay hindi talaga sila sumunod. At kaya nga po sila po ay napunta sa Babylonia. 'Di ba? Sila po ay nawasak talaga yung Israel, no? Naging desolate or dito sa Tagalog no? Nawasak talaga sila, wala nang na tumatahan sa kanila. Yun po nangyari. Pero balikan po natin yung sinabi ng Panginoon, no? Pakita ko lang po sa inyo. 1 Kings. Kung matatandaan niyo po, ito po yung sinabi ng Panginoon. 1 Kings chapter 11, verse 36. Anong sabi ng Panginoon? Sa kanyang anak ay ibibigay ko ang isang lipi upang si David na aking lingkod ay magkakaroon ng ilawan magpakailanman sa harap ko sa Jerusalem, ang lungsod na aking pinili upang ilagay ang aking pangalan doon. Ibig sabihin, mananatili. Hindi mag-e-end, no? Yung kingship. Okay? Mananatili. Pero, kung babalikan natin, dito naman sa Jeremiah, sabi ng Panginoon, kung hindi, di ba? Kung hindi nyo naman susundin, so, masisira talaga kayo, mawawasa kayo. Now, ano po yung ma-observe natin dito? Sinabi ko po yon kasi tunay nga na faithful si God. No? Faithful si God. Why? Kasi nanatili talaga ang kaharian na nanggagaling sa trono ni David. Bakit ko po nasabi yon? Jesus Christ. Di ba? Kumbaga nagpatuloy yung linya ng paghahari na sinabi nga ng Panginoon, no, na magmumula sa linya ni David. And it is true. Nangyari po yun. At yun po ay sa pamagitan ng ating Panginoon na si Jesucristo. So makita nyo po dito sa verse 4. Sa verse 4, it talks about, although condition siya na binigay sa tao, pero pinapakita dito yung faithfulness ni God, hindi yung faithfulness ng tao. Okay? Yung verse 4 shows the faithfulness of God kasi nga alam natin yung naging resulta. Hindi sumunod yung mga tao pero nanatili pa rin ang paghahari or linya sa hari dahil kay Jesus Christ, which is yun po ang ginawa ng Panginoon. That's the faithfulness of God.
'Di ba yung 1 Kings 11:36, sabi niya no, mag-iwan siya ng ilawan. Kung ba magpapatuloy po talaga, no? And kung titingnan niyo naman sa verse 5, ngunit kung hindi ninyo susundin, so masisira kayo, mawawasak kayo. Now, again, condition na nakikita natin sa verse 4 and 5, pero actually, verse 5 talks about men, no? Ito ang pagpapakita kung ano ang tao. Anong tao? Hindi talaga faithful ang tao. Bakit? Ano nangyari? Nawasak kasi talaga. Sana naririnig niyo po ako, no? Nawasak kasi talagang sila. Okay? Now, ano po yung kondisyon na ibinigay? Ano po yung pagkawasak? Kasi meron po mga words na nabanggit dito, no? Sabi dito, ikaw ay gaya ng Gilead. Gaya ng tutok ng Lebanon. Now, dati po kasi kapag nagbabasa ako nito, inahayaan ko lang. Pero maganda pala na tingnan natin, bakit sinabi yung Gilead at Lebanon? Ano ba yung Gilead? Okay? Gilead is lugar po ito. Okay? Yung Gilead po is a fertile mountainous area in the east of Jordan. Ibig sabihin, ano to? Maraming puno, kumbaga sagana ba? Sagana tong Gilead. And ang Gilead po is, kilala po ito sa balm. In English po, no, balm. Ito pong balm is, ano siya, yung kumbaga, liquid rosin. Hindi ko lang alam kung ano po sa Tagalog, pero ginagamit siya. Kumbaga, itong liquid rosin ay galing po sa mga iba't ibang klase ng puno na katas, kumbaga. Tapos, ginagamit sa paggawa ng medicine, no, ng gamot. During time na to. Yun po yung Gilead. Kumbaga, sagana sa resources, sagana din sa mga paggawa ng medisina. Ano naman yung Lebanon? Somehow similar, ang Lebanon po is kilala para sa kanilang mga maraming, yun nga, no, puno, and kilala din po ito sa mga natural resources, mga, sabi natin, mga gold or basta mga natural resources, at kilala din po ito sa beauty or kagandahan. Now, in verse 7, nabanggit din dito, at kanilang puputilin ang iyong mga piling sedro. Ano naman yung sedro? Sedro is kilala po siya para sa mga punong kahoy na ginagamit or kilala sila sa parang yung, alam niyo yung maamoy, yung mabango na amoy, at ginagamit din po ito sila sa mga paggawa ng mga palasyo. Yung kumbaga magaganda po kasi ito ng mga kahoy, no? And dati during this time, ito po yung source of wealth or income nila. Now, kung makikita nyo dito, sabi ng Panginoon, no, ikaw ay gaya ng Gilead, gaya ng tuktok ng Lebanon. So makikita natin na grabe yung provision ni Lord. Grabe yung pagbibigay ng Panginoon, yung kagandahan, kasaganahan, nandyan po talaga. Pero kapag sila po ay hindi sumunod at hindi nga sila sumunod, anong mangyayari po sa kanila? Gaya, ikaw ay gagawin kitang isang disyerto. No? Disyerto, gaya ng mga lungsod na hindi tinatahanan. Ano ba yung disyerto? Disyerto po is the exact opposite, kabaliktaran nung binanggit ko po kanina. Yung Gilead, Lebanon, and Cedar. Okay? So, dito natin makita, na nakita ko talaga na yung faithfulness ng God at yung unfaithfulness ng tao dito sa verses 4 to 7. No? And ayun, yun ang na-observe ko po. Anyone, baka may dadagdag po tayo. Bigla lang nag-recall sa akin yung ano. Kaya pala si God, He will not allow anyone to share His, ano tawag doon, Tol? To share His glory or eminence. Kumbaga, dito kita talaga natin na man fails, but God, He bore Israel, di ba? Siya yung nanganak kay Israel. Siya rin yung kumbaga kumupkop at, di ba, from the word Israel, di ba? Kumbaga God strives, no? In spite of Israel, kumbaga, or despite Israel. So you see,
hindi dahilan na tao ka lang. No? Tao ka lang, oo. Pero yung grasya at pag-ibig ng Panginoon ay inihayag niya, no, sa lagi. Kaya ngayon talagang yung in Jesus name or in Jesus, kumbaga napaka dapat ano sa atin yun, precious sa atin yun. We are saved through Jesus name, no? Laging sa pamamagitan ni, alang-alang kay Hesus Kristo. Laging hindi yun dapat napuputol. Kumbaga, basically that's the essence of Christianity, na wala tayong halaga without the person of Jesus Christ. Kaya nga, di ba, in a church na napakaraming tao, pastor, tapos makikita mo yung word and message, walang pagbibigay ng glorification kay Jesus Christ as God, as incarnate, God incarnate. So you see, dun pa lang makikita mo na if that's truly the gospel of God in Jesus or not. So sana hayag sa atin yun. Wala tayong, kaya nga ngayon ko lalong naintindihan yung paulit-ulit na Ephesians 2:8 to 9 to 10, no? Na talagang grasya lang talaga. Pero yung grasya na yun, meron laging karugtong in Jesus. Without Jesus, you are no one. You are wala, ano ka talaga? You are man, no? Always fall short of God's glory. So wala kang anything na may pagmamalaki talaga. Kaya a Christian is never na mapagmalaki. A Christian is someone who is humble before God. No? So yun lang yung naano sa akin dito. Yun lang yung parang umano sa akin. Kaya pala truly we can say that Jesus Christ is the incarnate, God incarnate. He is God. Kaya nga. Amen. So, yeah, no doubt, Jesus Christ is God, no? So, hindi talaga natin yun kumbaga, tawag dyan, may aalis. No? May aalis sa ating Panginoong Hesukristo, no? So, He is the God incarnate. Siya po yung Diyos na nagkatawang tao upang iligtas tayo ng mga tao, no? Kasi nga naalala ko din, wala po talagang pwedeng maging bridge, no? Between man and God, but only God Himself. No? Ang Panginoon lang talaga. Sige, Tol. Kaya tol kanina, di ba? Kanino siya nanumpa? Sa pangalan niya. And no wonder why when we pray in Jesus' name, it is powerful. Kumbaga, kaya nga napakaganda rin ng message last time. It is not the one who prays, no? But the one who makes things from nothing, from out of nothing into something. Di ba? Kaya no wonder Jesus Christ is God. Why? Because in His word, it is clear that He is God. And no wonder why when actually, hindi naman tayo nanunumpa, no? We just pray in Jesus' name. But God, He swear, sa kanino? Sa kanyang pangalan. Sabihin, if that's not God, wala mangyayari. Kaya nga, salvation is not possible without God. And so, teaching to people na Jesus Christ is not God is really not the gospel. Naalala ko lang, Tol, 1 John ba yun?
First John. Yung mga yan, yung malalaman mo kung yan is, kalimutan. Anyone who confess, hindi yan, teka lang po. Teka lang po mga kapatid, hanapin lang natin. First John. Chapter 1 ba yun? Nahanap niyo na ba? Chapter 2, verses 21. Basahin ko lang po, Sinusulatan ko kayo, hindi dahil sa hindi ninyo nalalaman ng katotohanan, kundi nalalaman ninyo iyon. At nalalaman ninyo na walang kasinungalingan na nagmumula sa katotohanan. Sino ang sinungaling? Kundi ang nagkakaila na si Jesus ay siyang Kristo. Ito ang Antikristo, ang nagkakaila sa Ama at sa Anak. At ang sino mang nagkakaila sa Anak ay hindi sumasa kanya ang Ama. Ang nagpapahayag sa Anak ay sumasa kanya rin ang Ama. Ito ba yun, Tol? Yes. Actually, kahit anong verse naman it will always pero meron yan, may mga ganyan, may mga heavyweight na mga verses such as First John 2. And ito yung nagsusulat is yung matandang Juan, and John the beloved, talagang kumbaga beloved. Actually, beloved is, kanino ba unang yung beloved? It is Christ, because He is the anointed of God. He is the Son of God. Diba? Siya yung pinaka iniibig ng Diyos ng Panginoon. Diba? So, truly He is God. Truly He is God. Jesus Christ is God. If you deny Jesus Christ, you deny God. And bakit kaya ganun? Kasi He is the Son of God. He is God. No? So why limit Him into being, bakit i-discredit mo si Jesus Christ? Amen. Yes. Lang talaga. Kumbaga, matagal na kasi, even ngayon, na talagang masyado ng, kumbaga, kinakawawa natin ang Panginoong Hesukristo. Hindi sa kaya nating kawawain ang Panginoon, no? Kundi, kumbaga, dahil nga sa mga alam natin na yung laban ay spiritual. Sabihin, hindi natin nakikita, no? Kumbaga, it is something invisible to us. Kumbaga, everything is spiritual. And if you are not a spiritual person, you will not understand that battle. For you, it is just, okay, Christianity, and in Christianity, masyadong maraming denomination, so what? Okay? So, really, the battle is, the battle for the truth. Kasi, if that is the Jesus Christ, yes, you believe in Jesus Christ, and there are many Jesus Christ now. Yun ang dapat lagi nating maintindihan. Hindi lahat na nagsasabi ng in Jesus name,
they know the Jesus Christ of the Bible. Okay? So, kaya nga, marami, wag na kayong magtaka na marami ang sasalungat sapagkat kilala natin ang tunay na Hesukristo. Maraming Hesukristo. To tell you, even yung kahit sino dyan na hindi nagbabasa ng Biblia, hindi ko sinasabi na ang pagbabasa ng Biblia siya ang nakakapagpabuhay sa iyo. No. It is only supernatural. Sabi ko nga sa inyo, our battle is not of flesh and blood. It is something that higher than us. It is spiritual. So if you are not a spiritual person, meaning you are not born again, so it is impossible for you to understand this. Bakit pinaglalaban nyo na talaga? Basta kilala na si Jesus Christ, okay na yun. No. Diba? And even Jesus Christ said that if you do not believe kung sino talaga ako, you will die in your sin. Diba? Kung hindi kayo naniwala sa akin, no? Sa kanya, he's a person. So, you will die in your sin. Kaya napaka-importante na kilala natin ang tunay na Hesukristo. So, yun lang, tol. Yun lang, na-add ko lang yun. Amen. Basahin ko lang, no, bago tayo magtapos. John 17:3. John 17:3. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong isinugo. So very clear. That's eternal life na yung sinabi ni Kuya. Knowing the true Christ na nanggaling sa ating Panginoon, no? And the true Christ is God himself, no? Hindi po siya tao, hindi siya, yes, naging tao siya. Okay? But he is God, man. God, man. Okay? He is a God man. He's not only man, no? Hindi siya propeta, hindi lamang siya propeta, hindi lamang siya great na rabbi or teacher. Hindi po, but he is God, no? He is God, and that is the true Jesus Christ. And kung sino man ang hindi naniniwala sa totoong Jesus Christ, wala, no? Wala po talaga. Yun lang naman. Tol, baka may last ka pa. Ayun, okay na yun. Baga, para sa akin, it is, ito yung paghahayag ng Panginoon talaga sa atin. No? At madali natin yung tinanggap. Bakit? Hindi dahil matalino tayo. Hindi dahil, yes, Christianity, hindi ko sinasabi na ang Kristyanismo, it's not rational. Laging nasa utak, kaya nga, renew your mind eh. Pero ang tunay na nag-iisip ay pinagpahayagan ng Diyos. Maraming nag-iisip pero hindi pinagpahayagan ng Diyos. So nasaan yung glory doon? Only to God Himself. Soli Deo Gloria. So yun lang yung kung may add. Amen. Thank you. Salamat sa Panginoon, no, na pinahayagan niya tayo at patuloy niya tayong patuloy niya talaga tayong hayagan ng pag-unawa at pagkilala sa Kanya. So, amen to that. At siguro mag-close na tayo. Salamat sa mga nakasali. Tol, paki-close na lang, Tol. Okay, let us pray. Father, salamat na ikaw ay natatawag naming Ama. Panginoon, ito ay kagagawan mo po lamang. Wala po kaming ginawa sa aming mga sarili upang piliin mo. Ikaw na Diyos na soberanya sa lahat. Ikaw nagsabi ng iyong anak ay si Jesucristo. At sino man na nananampalataya sa tunay na Jesucristo, na siya nung una pa at siya ay nanahan sa sandaling panahon dito sa lupa upang ihayag ang iyong wangis, Panginoon. Salamat sa Espiritu Santo na kanyang iginawad sa lahat ng mananampalataya, sa lahat ng mga pinili niya nung una pa, bago pa man itatag ang sanlibutan. Ito ang grasya na natanggap
ng inyong mga tupa, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Ito ay aming panalangin sa pangalan ni Hesukristo, tunay na Diyos. Amen. Amen. Amen, amen. Thank you. God bless po sa lahat. Kita po ulit tayo bukas. Jeremiah 22:23 na po basahin niyo. Bye-bye. Thank you. Tita Che, thank you. Si Arshan. Bye-bye sa lahat. Casey. Ay, Zoe. Casey, si Zoe, Ilong.